Matagal nang inaasahang papupulong sa White House na napapakita ng pagbabago sa ugnayang pampulitika ng US at Iraq. Mainit na nainggap ni Pangulong Trump si Punong Ministro Ali Al-Zaidi ng Iraq sa Washington, D.C. Naganap ang pagpupulong matapos suportahan ni Trump ang bagong Punong Ministro, isang negosyanteng walang karanasan sa politika. Layunin ni Al-Zaidi na patatagin ang relasyon sa Estados Unidos at makuha ang malaking pamumuhunan ng US sa mga sektor ng langis, gas at kuryente ng Iraq. Tingnan mo, Baghdad, sa tingin ko at ako at ang bansang ito magiging napakaganda ng pagtutulungan natin. Hindi tayo masyadong nagkaroon ng ugnayan nitong nakaraang 4 o 5 taon sa nakaraang administrasyon. Malaki ang potensyal ng Iraq dahil sa kanilang lamis at dahil sa iba pang bagay, pero lalo na dahil sa kanilang langis. At marami tayong gagawing mga kasunduan. Magkakaroon tayo ng maraming trabaho para sa parehong bansa at maglalabas tayo ng maraming langis. Maraming langis ang makukuha at ang mga kumpanyang Amerikano ang gumagawa nito. Karamihan ay mga kumpanyang Amerikano na ngayon. Ayaw na nilang makipagnegosyo sa iba. Gusto nilang makipagnegosyo sa Amerika at maganda yon. Kaya rin tiwala akong magiging mahusay siyang punong ministro. Ipinaglaban ko yon. Naganap ang pagpupulong sa anino ng digmaan sa Iran at pinipilit ang Iraq na alisan ng armas ang isang network ng mga milisya na suportado ng Iran na kumikilos sa bansa. Binigyan ng kamahalaan ng Iraq ang mga armadong grupo na hindi bahagi ng Estado hanggang sa katapusan ng Setyembre para magdesarma. Ngunit sinabi ng pinakamalalakas na milisya na wala silang balak gawin iyon. Sinabi ni Al-Zaidi kay Trump, dapat patas ang bahagi ng Iraq, isang tagapagtatag ng OPEC sa yaman nito. Binigyang diin din niya ang matagal ng pakikipaglaban ng Iraq laban sa mga militante ng Islamic State na sinabing nagdulot ang labanan ng mataas na gastos at malawakang pinsala. Isa kami sa mga bansang nagtatag. Isa kami sa mga bansang nagtatag ng OPEC. Pero laban sa aming karapatan at lalo na sa OPEC ng Ehipto. Kailangan namin ng patas na parte para sa Iraq. Nakipaglaban ang Iraq sa ISIS. Nakipaglaban ang Iraq sa ISIS. At ang terorismo sa buwan. At terorismo sa anumang anyo. Sa tulong na nagkakaisang bansa. At ang digmaan na ito laban sa ISIS. Ang laban sa ISIS ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng pera. At vinasak ang infrastruktura. Destroyed the Iraqi infrastructure. Sinabi ng mga lider na ang natitirang US puwersa sa Iraq ay ganap na aatras bago matapos ang Setyembre. Naglunsad ang US ng isang pananakop na militar sa bansa noong 2003 na nagresulta sa pagkatalo ni Saddam Hussein. Umalis ang mga Amerikano sa Iraq noong 2011, ngunit bumalik noong 2014 para tulungan ng Iraq na labanan ang mga pangkat terorista. Hinatayang wala pang 2,000 sundalong Amerikano ang nasa bansa. Kasama natin ngayon si Hamid Al-Sharifi, dating diplomat ng Iraq mula London. Salamat Hamid sa pagsama sa E24 News English. Sabi ng dalawang leader, umaalis ang mga leader ng Amerika pero pumapasok ang mga kumpanya ng langis ng Amerika. Kaya ba talagang palitan ng impluensyang pang-ekonomiya ang kapangyarihang iniiwan ng Washington sa pag-atras ng kanilang tropa? Ano ang posibleng mangyari sa Setyembre 30 sa araw ng pag-atras na ito? Ayon kay Ginong Al-Zaidi, ang bagong punong ministro, sinabi niya na ito ay parang isang deadline. Setyembre 30, hindi na natin makikita ang mga milisya, hindi na natin makikita ang mga armadong puwersa sa Iraq, kundi ang pamahalaan na lamang. Iyan ang pangako niya sa amin. Kaya hinihintay pa rin naming makita yon. Bagamat may ilang milisya na nagsauli ng armas sa pamahalaan, kakaunti lang yon. At nilalabanan niya ang korupsyon na muli ay napakaliit lang. Nilalabanan niya ang maliit na tiwaling paksyon sa Iraq. Iniwan niya ang mga malalaking tiwaling tao at ang gobyerno dahil sila ang namumuno sa gobyerno sa ngayon. Sa tingin ko, wala siyang gaanong puwang para makafilos. Karamihan sa grupong ito, ang mga milisya, ay may ministro sa kanyang gobyerno. Kaya yung ipinangako niya kay Pangulong Trump, hindi pa natin nakikita kung natutupad niya yon o naipapatupad niya yon. Tulad ngayong araw lang, inanunsyo niya o inanunsyo ng gobyerno ng Iraq na ifa-freeze nila ang mga asset ng Hezbollah ng Lebanon sa Iraq. Lumabas din ang parehong patakaran noong nakaraang taon sa gobyerno ni Al-Sudanis. Pero hindi nila ito ipinatupad at sinabi nilang nagkamali lang sila. Kaya inuulit lang nila ang parehong bagay. Sana sa pagkakataong ito ay hindi na ito pagkakamali. Sana sa pagkakataong ito ay makita natin ang tagumpay ni Ginong Al-Zaidi
na madalas pinupuri ni Pangulong Trump. Kaya naman talagang napakalaki ng pag-asa ng mga Iraqi sa pamahalaang ito dahil sa papuri ni Pangulong Trump sa kanya. Sa pagpapatuloy ng pagpapataw ng parusa o iniulat na pagpaparusa sa Lebanese Hezbollah, nangangahulugan ba ito na nakikinig si Zaidi sa Washington, nakikinig kay Pangulong Trump at nagsisikap na ipatupad ang ilan sa kanilang mga hinihingi? Sa ngayon. Pero kailangan pang makita dahil maraming mga pinuno ng gobyerno ang pumunta sa Washington at nangako. Pero pagbalik nila, nakikita nilang wala talagang tunay na suporta mula sa mga Amerikano. Pero ang sitwasyon sa Iraq ay kontrolado pa rin ng Iran. At ngayon, mahina na ang Iran, mas mahina kaysa dati. Kaya naghihintay kami na makita kung si Ali Zaidi ay magiging malaya mula sa impluwensya ng Iran sa Iraq. Kung siya ay malaya na mula sa impluwensyang iyon, sigurado akong marami siyang maibibigay sa bansa at sa buong mundo. Oo, yan ang aming inaasahan. Yan ang aming hinihintay. Kaya sa tingin ko ay may gagawin siya, lalo na sa pulong ngayon kasama si Pangulong Trump. Kaya magpapangako siya ng marami sa kanya at kukuha rin ng pangako mula kay Pangulong Trump na tunay na susuportahan siya ng husto. Kailangan natin ng malaking suporta mula Amerika para mapaalis ang impluwensya ng Iran sa Iraq. Anong uri ng suporta? Lalo na't may mga 2,000 na tauhan ng US na nakaistasyon doon ang aalis na sa Iraq. Kung hindi US forces, anong ibang suporta ang kailangan ng gobyerno ng Iraq? Hindi, ang mga puwersa ng Amerika ay nasa Iraq na sa nakalipas na 23 taon at ang Iran ang namumuno sa bansa. Kaya hindi mga puwersa ang kailangan, hindi makikialam ang puwersa. Pero sa pagkakataong ito, nagbago na ang sitwasyon. Kaya suporta sa politika, syempre, at iba pang suporta tulad ng suporta mula sa mga lihim na serbisyo, impluwensya, maraming bagay na kayang ibigay ng panig ng Amerika sa Iraq para matanggal ang impluwensya ng Iran. Lalo na, gaya ng sinabi ko kanina, napakahina na ngayon ng rehime ng Iran. Kaya umaasa tayo na makakakita tayo ng resulta. Paano ang suporta sa ekonomiya, gaya ng mga kumpanyang Amerikano sa langis at kasunduang pangkalakalan na binanggit ni Pangulong Trump? May maidudulot ba talaga iyong pagbabago sa Iraq? Malaki ang nagagawa ng pera. Oo. Oo, talaga. Simula noong nakaraang taon, Abril ng taong 2025, nagpadala ang Amerika ng humigit kumulang 100 kinatawan mula sa 60 ng ungunang Amerikanong kumpanya, napakalalaking Amerikanong kumpanya. Sa katunayan at pumirma sila ng mga kasunduan noong panahon ng gobyerno ni Al-Sudanis, pero hindi pa sila nagsisimula. Hindi sila makapagsimula habang ang milisya ang may kontrol sa sitwasyon. Kaya umaasa kami na makita silang magsimula dahil ang pagsisimula ng mga malalaking kumpanyang ito ay magdudulot ng pagdami ng langis at pag-unlad ng infrastruktura. Maraming bagay ang maibibigay nila sa panig ng Iraq. Ibig sabihin nito, wala nang impluwensya ang Iran sa bansa. Kaya yan ang hiniintay namin. O kailangan nating maghintay at tingnan, lalo na ngayon may deadline sa Setyembre 30 kung ano ang mangyayari sa mga susunod na buwan. Hamid Al-Sharifi, laging masarap kang makasama. Maraming salamat sa pagbabahagi ng pananaw mo tungkol sa kasalukuyang kalagayan sa loob ng Iraq. Salamat. Maraming salamat for it.